My name is Sarah Paulim. My name's Joyce. My name is Wendy. My name is Patricia. My name is Violet. So my name is J.R. Guo. My name is Kaylin. My name is Tam Thuy. My name is Sambal. Because I believe everyone has the capacity to recover. Ang pangalan ko ay Violetta. Ang nalalapit kong mga kaibigan ay tinatawag akong Letlet. Isinilang po ako sa Pilipinas at nakatapos ng kolehiyo at ng kursong Environmental Science. Dumating ako dito sa United States sa edad na 28 sa pamamagitan ng isang pagbabago sa buhay ko. Pagkakataon na maka-attend ako na isang kurso sa isang prestigyosong science school sa Washington, D.C., ang Smithsonian Institute. Isa ako sa mga ilang Asian na dumalo. Napili akong kumakatawan sa ating bansa bilang isang scholar sa agham para sa isang maikling kurso ng environmental science. Nakakapagsalita po ako at nakakaunawa ako ng 3 dialekto. Ang primary pong lengguwahe natin na ang Tagalog, ang dialektong Ilocano at ang Pangasinan. Ako ang bunso at ang pinakabata sa 5 magkakapatid at pagkatapos po ng aking kurso sa Washington, D.C. ay nagsimula po ako ng isang bagong buhay dito sa Amerika at nagkaroon ng pamilya. Sa panahong iyon ng isang matinding krisis sa aking pamilya, nagsimula ang aking trauma, ang aking hindi magandang karanasan sa problema sa mental. At nagkaroon ako ng problema sa aking emosyon. Ito ay humantong po sa punto na nawala ang aking self-esteem na tinatawag nila, yung pagtitiwala sa aking sarili. Nagkaroon ako ng pagdududa sa aking kakayahan, sa aking sarili. Kahit na ako isang professional, naisip ko na ako ay mababang tao, masyadong napakalungkot ng buhay ko noon at nagkaroon ako ng pagkadanas ng pagkabalisa or tinatawag nilang anxiety. Ang unang pagtakos ko po at solusyon na naisip ko sa sitwasyon kong yun ay bumalik sa ating bansa, sa Pilipinas, at na sana mahanap ko yung tunay na lunas para sa aking sarili sa pamamagitan ng pagbabalik sa aking profesyon sa scuba diving bilang isang marine scientist. Ito ay isang matinding tugon mula sa isang problemang naranasan ko noon para lang magkaroon ako ng tinatawag nilang true peace or kapayapaan or mahanap ko man lang yung aking sarili. Nasa pagkakataong yon na nagkaroon ako ng unang session ko para ma-meet ko ang isang professional, ang isang therapist na nirekomenda sa akin ng aking mentor at close na kaibigan sa Pilipinas. Noong una po ay napakahirap makipag-ugnayan sa iba. Nanahimik lang ako, ayaw kong mag-open up sa nararamdaman ko. Wala akong sapat na lakas ng loob na sabihin sa aking mga pamilya at kaibigan. Sa aming kultura, bilang Pilipino, ito ay isang kahinaan at maaari ka nilang pag-isipan na ikaw ay wala sa sarili or baliw. At ang problema sa paghanap ng therapy ay isang di pangkaraniwan na solusyon. Kinakailangan kong maging maingat at sinabi ko lamang ang aking problema at sitwasyon sa ilan na malalapit kong kaibigan na mapagkakatiwalaan ko. Noon nga po yun nung ako'y umuwi sa Pilipinas. Ilan lamang ang sumuporta sa akin at pinayuhan nila ako na okay lang na humingi ng tulong, normal lang ito. Kagaya ng kung meron kang diabetic or high blood, kailangan pumunta sa doktor. Ganon din po kung meron kang pagkabalisa or problema sa mental
na kailangan mo ng tulong. Ang mga ibang kaibigan ko ay pabiro pa ngang sinasabi na, hindi mo na kailangan yan, wag mo lang isipin yan, itulog mo na lang yan, at bukas ng umaga, iba na ang iyong magiging ugali, iba na yung pag-iisip, wala na yan. So, ang naramdaman ko po doon sa kanila ay napakababaw ng kanilang tugon na parang they took me lightly, na nasaktan ako at lalong hindi ko na sila kinausap or hindi ko naramdaman na suportado nila ako. Bilang isang Pilipino po, hindi normal na ipagsabi ang isang mental na trauma o problema sa pag-isip o sa sino man. Gaya ng sinabi ko, ito ay isang kahinaan o baka isipin ka nilang crazy o isang baliw. Ang aking tagumpay ay ang paglukso or sa pag-decide sa aking pagsunod sa aking tamang nararamdaman at desisyon na bumalik sa Pilipinas kung saan mas ligtas ang aking pakiramdam at pagiging malapit sa aking pamilya at aking mga kaibigan. Binahagi sa akin ng ilang mga kaibigan at pamilya kung paano ang proseso ng isang session ng therapy. Pinayuhan nila ako at ng kanilang asawa na humihingi din sila pala ng tulong sa isang therapy para magkaroon ng counseling at maging maayos ang kanilang mentalidad. At sa pagkakataong ngang yon, nung malinaw na sa akin na sinare nila sa akin kung paano ang pag-keep nila ng aking privacy at confidentiality, na iingatan nila ang aking mga personal na information at ang aking, of course, ang personal na aking story, ay nagdesisyon na ako na makipagkita sa unang session ng aking mental therapy. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagkakaroon ng trauma po ay ang talagang pagtanggap or pag-accept nito. Ako ay isang believer, may takot sa Diyos, at sa aking pakiramdam at pananampalataya ay dama ko madali lang dapat itong mangyari at malalampasan ko ang aking problema, na sa isang araw okay na ako. Meditation or pagdadasal ay maging okay na. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, kailangan kong mag-seek or humingi ng tulong sa isang therapy na alam kong makakatulong sa akin. Sa kabutihang palad, mayroon isang akong suporta ng aking mga kaibigan sa Pilipinas. At yun nga po, sinabi nila sa akin, huwag akong mag-alala, normal lang at okay lang na humingi ng tulong sa isang professional na therapy. Gayunpaman, kailangan ko pa ring harapin ang stigma o maling pananaw mula sa ibang mga tao na maaring maliitin nila ako, at ang panloob na stigma ko, ang pansariling stigma ko at maling akala na mas mahina ako sa kanila dahil sa sitwasyon ko. Hindi pala, ito ay isang normal na problema na pwedeng matugunan at magamot. Opo, ibinahagi ko ang naranasan ko sa ilan lamang sa aking mga kaibigan. At sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila ng buong katapatan at honesty, pinatunayan po na mayroong mga taong concern sa'yo. Pinayuhan nila ako na okay lang at normal na humingi ng professional na suporta para lamang makipagkita sa isang therapist upang matulungan ako, upang matulungan ng sino mang nagkakaroon ng problema sa emosyonal na distress or mental distress. Ito ang kasagutan upang makapagsimula ka ng iyong recovery at maging malusog ang iyong pag-iisip. Makakatulong ito upang maging tunay kang healthy at makilala mo ang tunay mong dating sarili at kaligayahan. Humingi din po ako ng serbisyo ng counseling at nag-session din po kami ng therapy namin ng aking anak dahil pareho kami na nagkaroon ng trauma.
sabay kaming pumunta, natuto at nakarecover mula doon. Malaking tulong sa amin ngayon na magkaroon ng malaking suporta, malakas na suporta sa isa't isa. Natuto kaming dalawa sa lahat ng session namin na yon at masasabi ko na mas masaya kami ngayon. Bilang isang certified rescue scuba diver po, ang aking pangunahing pangangalaga or self-care sa sarili ay ang regular na pag-exercise, pag-ehersisyo at pagpatuloy ang aking hilig o ang aking hobby sa pagdadive. Paminsan-minsan, bilang parte ng date or bonding namin ng aking anak ay pumupunta kami sa dagat na para makapag-konekta ako sa tabing dagat at ipaalala lang sa akin kung sino ako at magkaroon ako ng positibong pag-iisip na ako ay isang espesyal, isang achiever, isang superwoman at isang super nanay. Sinusigurado ko rin po ang regular na kumonekta sa aking pamilya at aking mga kaibigan. Sabihin lang sa kanila na okay ako at malaman kung kumusta rin sila. Para sa akin ito po ay isang advocacy na kumustahin din po kung anong nararanasan nila, kung meron silang distress, para matulungan ko sila at ma-share ko sa kanila ang mga resources. Nagsasanay din po kami ng grounding kung saan naglalakad lang kami sa karagatan ng nakayapak sa buhanginan at para ramdamin kung nasaan kami. Yun po yung practice namin ng anak ko as part ng aming self-care. Meron din po kami natutunan na tinatawag na deep breathing sa mental therapy session na yon. Ang aking anak at ako ay nagsasanay sa breathing at ng grounding na magkasama at masaya. Masasabi ko po na sa puntong ito ay ang aking paggaling ay nakakamit sa pamamagitan ng lubos na kasiyahan sa buhay, na nakita ko muli kung sino ko at ano ko, na I am somebody at marami na ako ngayong oras sa aking pamilya at masasabi kong masaya ako sa puntong ito. Sinisigurado ko pong may oras kaming mag-ina na mag-bonding, bawat linggo nag-uusap kami ng maayos at naglalakbay kami. We always love to travel po. Ginagawa ko ang aking pagdadive, pag-scuba diving, ang aking hobby at ang paghahardin ay ginagawa ko na rin po bilang part ng aking therapy or hobby. Kasalukuyan akong nagtatrabaho ngayon bilang isang outreach worker at peer advocate. Ibinabahagi ko po ang mahusay na mapagkukunan ng mga resources or mga tulong para sa kalusugan ng isip na magagamit para sa komunidad. Tinitiyak ko rin po na makipag-ugnayan sa mga pamilya ko, sa mga kaibigan ko, para lang tanungin kung okay sila, tanungin ang kinakailangan nila sa pangkalahatang kabuhayan nila, ang kapakanan nila. Kasi para sa akin po, ang makatulong sa aking kapwa o sa komunidad sa ganitong problema ay isa rin magandang pagtulong sa aking recovery. Yung makita lang na masaya sila, partner po yun ng aking recovery. Marami pong resources sa LA County na maaaring bahagi sa ating komunidad. Yun po, sinishare ko po yun sa aking pamilya bilang isang advocate. Sa aking pagmumuni-muni po at maibabahagi ko sa iba ay muli, marami pong mapagkukunan ng mga resources, mga libro, mga pag-aaral at tulong para sa kalusugang pangkaisipan. Kung ang isa ay nakakaranas ng problema o distress o trauma sa mental, marami pong organisasyon na maaring hinga ng tulong. Kung sakaling hindi po kayo makahanap ng isang tamang tutulong sa iyo,
keep on doing it po. Tuloy-tuloy nyo lang po. Magkakaroon din po kayo ng pagkakataon na makahanap ng isang tamang tao at tamang organisasyon na tutulong at makakatugon ng iyong mga problema sa kalusugan ng isip. Sa sarili kong karanasan po, ang una at pinakamahalagang ibabahagi ko ay ang buong pagtanggap nito. Masasabi ko yung full acceptance mo po na una, may ganito kang sitwasyon, meron kang mental at emotional distress, kailangan tanggapin mo yun. At pangalawa, maging open ka, maging honest ka sa iba, na tanggapin mo na okay lang at normal na magsabi ng iyong nararamdaman. Ito po ay normal na sa ating komunidad. Hindi po ito kahinaan, hindi ito isang negatibong pangkaraniwan lang na problema. Ito po ay, again, okay lang na sitwasyon. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ngunit kapag nagtagumpay ka sa unang pagtanggap mo sa hakbang na ito, ang lahat ay maaring maging isang magandang oportunidad o paglalakbay o masabing magandang journey ng buhay mo. Masasabi mo na lamang na ang nakaraan mong yung trauma ay naghubog sa iyo upang maging isang mabuti kang tao ngayon. Sa kamakatwid po, maaari kang mabuhay ng buo, maging mas masaya, maraming mapagkukunang tulong. Kung hindi mo mahanap sa isa, keep on doing. Marami pong ahensya na maaaring tumulong sa iyo. Do not give up. Isa akong magandang ehemplo po, halimbawa ng ganoong kaso, at naniniwala ako kung maaari kong gawin yon, na naging ganito ako, nakarecover na po ako, magtatagumpay din po kayo, basta wag lang po kayong susuko. Salamat po.